Pero Kapapas kapapas so eto nga po ay, nakita ko kanina at, akin po napansin na baka nga po ito'y totoo. Kaya hindi pa kasi ako sigurado kasi hindi ko pa nakikita sa mga ano, sa mga news outlet. Ayan, katulad nito, pinost po ito kaninang hapon ng, ABS-CBN. Ang sabi po dito, authorities have recovered a sack containing what appeared to be bones during the retrieval operations for the remains of missing sabongeros allegedly dumped in Taal Lake according to Batangas Police Chief. So ngayon ay may balita na po pala ito sa GMA. So pakinggan po lang natin. po na balita, may na-recover pong sako ng mga buto sa gilid ng Taal Lake sa gitna ng paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabongero. Pero susuriin pa yan para malaman kung sa tao o hindi ang mga buto. At live sa telepono makakausap natin si June Veneracion. June. Vicky, may nakuha ang mga otoridad ng mga umunay skeletal remains o mga buto sa gilid ng Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas. Nakalagay sa sako ang mga buto na hindi pa malinaw ngayon kung sa tao ba o sa hayop. Ayon kay PNP Region 4A Director Brigadier General Jack Wanky, nakuha ang mga buto sa lugar kung saan sinasabi umano ni alias Totoy na dinala ang mga pinatay na missing sabongero bago sila itapon sa Taal Lake. Kasama ng PNP sa mga nakakuha ng buto ang mga taga-DOJ at PCG na kabilang sa mga naghahanap sa labi ng mga missing sabongeros. Isa sa ilalim pa sa pagsusuri ang mga buto para malaman kung sa tao ba o hindi. Kanina sinabi ng PCG na wala silang nakitang anumang palatandaan na may mga labi sa kanilang ginawang initial search at survey sa search area sa Laurel, Batangas na kanilang balak sisirin bukas ng umaga. Balik sa Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. So ito po ay ano pa siguro baka i-DNA, pag-aralan kung ito man ay buto ng tao, titignan pa po ito kung ito ba ay meron pong ano, merong kamag-anak sa mga nauna. At titignan pa po 'yan. Siyempre hindi pa naman na talaga sigurado kung ito ba ay sa tao. Kaya po tayo kumbaga ano pa lang ngayon, kumbaga standby pa rin tayo dito sa issue nito. At wala pa rin po tayong ano diyan, kumbaga wala pa rin kasiguraduhan no? Kumbaga hindi pa rin talaga alam kung ito ba ay sa mga sabungero at wala pa rin pong hustisya dito. Kumbaga hindi pa rin po ang tinatawag na kumbaga eto pa rin. Atin pa rin aantabayanan kung ano po ang maging kumbaga yung resulta. Ngayon, sabi nga po ng ating mga opisyal like the PNP, sabi nga nila hindi naman daw po kailangan na meron talaga na makuhang mga buto o remains. Kasi nga po, sabi naman nila nga, hindi naman daw po, kumbaga ito, pwedeng pang, kumbaga, ebidensya lang. Pero yung kaso po, na like murder, pwede pa rin naman daw itong maisampa, na kahit na hindi po makakita nitong mga remains po na ito. At ayon nga din po sa tagapagsalita ng ating NAPOLCOM, wala pa rin po kahit isang affidavit na ginagawa etong si alias Totoy. Yan po ang pinagtataka natin. Katulad niyan, kung meron na pong nakitang mga buto, bakit wala pa rin na affidavit etong si alias Totoy? Ano ba yung pumipigil pa sa kanya? Ano pa ba yung hinihintay niya? Diba kasi kung sasabihin natin na natatakot siya sa kanyang seguridad, binabantayan na daw po ito ng ating PNP. Ang kanyang seguridad ay naka-under na sa PNP. So, ikaw ba'y hawak ka na ng PNP? At kumikilos na ang DOJ, kumikilos na ang NAPOLCOM. Para ikaw ay maalagaan, mabantayan, masiguro na ikaw ay hindi mapapano, ano pa bang ano pang hihintay?
Ate Shirley Samonte, na Ate Imelda Castro, ano pa ba hinihintay? Kasi alam niyo po, 4 na taon na nga 'to, 'di ba, na naghintay ang ating mga kababayan patungkol po dito sa nangyari sa, mga sabungero. 4 na taon. Tapos ngayon, 'di ba, parang itong si alias Totoy, hindi naman sa sinasabi natin na wala siyang kredibilidad o wala siyang, kumbaga walang bearing yung kanyang mga sinasabi. Kasi katulad nito, may nakita na ngang, sandbag, na may, buto. Yan po ay, patunay lamang na baka meron nga talagang katotohanan ng sinasabi ni Ate Toy. So ito po sana ay, masundan ng kanyang, affidavit para po yung, mga mastermind dito sa pangyayari na ito ay, mapanagot. Kasi kung, ito po ay, hindi po magkakaso o hindi magbibigay ng affidavit si alias Totoy, hearsay lang po ito at, kumbaga walang ano 'to, walang kasiguraduhan kung, ano ba ang nangyari, kung ano ba ang, dapat na anuhin dito sa mga pangyayari na ito. Kumbaga ano ba ang, katotohanan, kasi bakit gano'n, hindi ka makapagbigay ng, statement, 'di ba, Kuya Jesus Beltran? Yun po ang pinagtataka ko lang din, bakit hanggang ngayon wala pa rin pong affidavit kay, alias Toto sa NBI, sa PNP, NAPOLCOM o sa DOJ. Yung mga ebidensya, binigay niya na, pero yung affidavit wala pa. Kailangan din po yung affidavit. Kailangan po na patotohanan niya, sa kanyang mga salita ang, kumbaga yung sinasabi niyang katotohanan. So, eto, hindi pa naman kasi natin na naririnig kung ano ang sinasabi ng, PNP. Kung ano man po ang, update ng patungkol dito. Shoutout Kuya Jesus Beltran, lagi kong nakikita na salamat, salamat. Pa yung ano, wala pa, handbag. Wala pa po yung pahayag ng tignan natin sa Blue App. Kung nga ito sabi, bones of Mentos found in alam niyo po, delikado rin yung ano, 'no, yung ginagawa ng, Coast Guard saka eto po, Navy. Delikado rin po yung ginagawa nila kasi nga po, meron pong, banta na pagsabog ang lake. Kaya po kumbaga buwis buhay ang ginagawa nitong asal. Bukas nga daw po ay uumpisahan na ang pagsisid. Talagang, kanilang, operation. 30 na Coast Guard ang magpapalitan, para po sumisid doon sa malalim na bahagi ng tubig para tignan, ah, doon. Eto katulad nito,
kung ito po ay nakuha, baka ito'y sa mababaw na parte lang, ibig sabihin, 'di ba? Tama yung sinasabi ni alias Toy. Pero kung ito po ay baka buto lang 'to ng aso, kasi merong gano'n, 'di ba? Hindi natin na masasabi na yung posibilidad. Kasi puwedeng baka mamaya ito'y buto lamang ng hayop. Baka may asong namatay, itinapon do'n sa Taal Lake. At tapos kaya may buhangin, 'di ba Taal Lake 'yun, lupa ilalim nun, may buhangin. O habang sa tagal, 'di ba, pupunta yung buhangin do'n sa pag-alon-alon, papasok do'n sa sako. So, puwedeng mga gano'n po ang puwedeng din. Pero kung eto nga po ay buto ng tao talaga, tama nga si alias Toto. So, meron na po talagang mabubuong laban sa mastermind. Kung ito po'y ma-DNA na kaanak, kunwari ito'y buto ng tao at ma-DNA na kaanak ito, isa sa mga kaanak ng mga sabungero, 'di ba? Dead end na. Tapos na ang kumbaga kumbaga meron ng the next chapter na tayo dito sa natin na istorya ng mga sabungero. Next chapter na. Diyan na natin malalaman kung ano ba talaga ang katotohanan, 'di ba? May nakuha ng buto, o let's say isang sako ngayon, o kung bukas 11, July 11, meron pa po ulit na makuha. Di ibig sabihin madadagdagan ng mga ebidensya, murder na po ang mga magiging kaso nitong mga sinasabing So, tama si alias Totoy. Pero sana nga, 'di ba, magbigay na siya ng affidavit para sigurado na ang kanya pong mga sinasabi ay kanyang pinaninindigan, at ito po ay gagamitin sa para po dito sa mga naakusahan sa ating bayan. 30 po. Cardoza, ayan po, magandang gabi po sa inyo. So ako po'y magpapaalam na sa ating vlog po na ito, sa ating live. Salamat po sa inyong pagsama dito at thank you po sa inyong panonood. Ingat po kayo, nasa